Sabi, excuse nila. Ito, ano, mag-excuse. Saan siya tumatama? Ngayon po, yan. Ito yung muhon. Okay, tinakpan. So ngayon po ay dahil nasukat na siya nung may approved plan, ngayon po nagpa-verify tayo sa geodetic natin. Accurate, tama din po yung kanilang data na nasumpungan kasi may cadastral din po sila. Although yung unang geodetic po na nagpa-approve dito na nakita ko sa titulo, kilala ko rin naman po, yung si Engineer De Los Reyes. Nakapagpasukat na rin po ako doon sa dalawang magkapatid na yon. Ito po yung bungad. So ibig sabihin may muhon pa rin naman siya kompleto lahat. Tumama po dito. Ibig sabihin po ito yung part na cement. At ito na po yung kabuuan. Itong part na ito ay bahagi siya ng cement mula po dito. At nakapasok po siya doon sa titulo. Nangangahulugan po na pwede dito magtayo ng mga cottages pero hindi yung permanent structure. Depende po yan sa ating pag-develop. So malaki po yung space naman na yung title, ito pong part na to. Para lamang po maklaro, kaya po tayo nagpa-verify sa engineer para maikwento ko din doon sa bagong makakabili kung ano po yung front natin. So sir, ito po yun. Sakop pa rin po siya doon sa title. Title pa rin po ito. Kaya lang yung cement pumasok na siya sa titulo. Ang impormasyon po nung ating engineer, kapag po ang cement ay hindi pa titulado yung mga paganto, umuurong yung cement. Kasi 20 meters ang kinukuha yung ganito kalaking ilog eh. Pero dahil titulado, mananatiling hanggang dyan lang yung cement yan. Pero hindi ibig sabihin hindi ito kasama sa inyo. Ito po ay part na nung inyong property. Kaya po dito maaring makakapaglagay na po kayo ng mga gantong cottages. Pag maglalagay po kayo ng pinaka structure no bahay, dito po sa part na to. So nandun po yung muhon. Hindi po namin ito lalagyan ng panibago dahil mayroon ng existing. Ito ay nirelocate lamang po para ma-verify ng dalawang magkaibang geodetic at ma-confirm na tama yung nasa technical description ng ating titulo. So yung part, paturo nga din, importante yung ano eh, katapat din lang nun. Yun pala ang kailangan. Kasi yun ang impormasyon na kailangan ko pong pag nag-actual na kami, nakasama ko po yung bumili ay maituro. Sa pamamagitan po nitong video ay mapapanood po nila. May explain ko na. So yan yung isa. Okay. Okay po naman, may muhon pa rin. Tapos nandun yung tapat. So makikita nyo po sir yung landmark. Kaya lang doon, samahan mo nga ako uli doon sa dapat pa yun na yung una kong ginawa. So ito po. Ito, yung hukay. Ang gagawin lang po nito, magkakaroon po siya ng sariling lot plan. Kasi po yung hawak ng seller ngayon na lot plan, kasama po yun yung pinanggalingan ng subdivision. Sinubdivide sa, hinati siya sa dalawa, yung approved plan. So ngayon, dahil nagpa-relocate po tayo ng bago, confirm na yun naman yung ina-expect talaga natin na same result. So mas sure talaga tayo doon. Dahil magkaibang geodetic engineer, parehas ng resulta. Verified po yun. And pagdating po dito, kasi pa-triangle lang naman siya, square lang po siya eh.
rectangle. Pa-rectangle lang po ang sukat. Ito po yung dulo. So yung haba po ng nilakad ko, ito talaga po yung kabuuan. Patuwid po yan. Then ito naman, nasaan na? Buhay na buhay po ang mga ano, kumbaga litaw pa. Yung iba po kasi natatabunan na. Kasi po ito, relocate lang. Yan yung isa doon sa dulo. Baka po dun sa iba na nagtatanong, may muho naman na bakit ano pa. Ang sagot po ay importante yun dahil napakahalaga po sa bibili na 100%, hindi po pwedeng 99%. Dapat 100% po talaga kasi yun po yung technical. Saan? Yun. So may landmark siya na niyog. Doon po sa gagawing plano ng ating engineer, magkakaroon na po siya ng isang lot plan na magmula po dito hanggang doon yung pong sukat niyan. So 4 lang naman siya, di ba? Puntos. Magmula po doon. Tapos ito po yung niyog. Tapos po tuwid po doon. So napakalaki po ng space na ito para ma-maximize doon sa plano ng mga structure. Yung pong 20 meters na cement, nakasama siya doon. Saka po siya ng titulo. Kumbaga, kasama siya doon sa sukat na naka-include doon sa ating title. Yun, siguro mas maiintindihan naman po natin yun. At lahat po ng ganito kalaking river, kasi mayroon po akong info na nakuha, yung mga creek 3 meters lang po ang cement yan. River, pag malalaki pong river na katulad nito, maaaring ganun po talaga yung cement na ilagay. At saka po yung sa dagat, ganun din po. Kasi malalawak po talaga ang front niyan. So, ngayon po ay confirmed, verified. May 4 na muhon na nakabaon. Mula doon hanggang dito. Tuwid po siya. Mula po doon. Ito po yung isa. Tinabunan nga po. Yan, ito po yung front. Patuwid din po dyan. Ito yung space na maganda. Yun lang po. Maraming salamat. Gagawan po namin ng lot plan na nakabukod bago dun sa may approved plan. Susukatin din po nila yung kung hanggang saan yung agos. May muhon din doon. So yun. Lalagyan ng isa. Lalagyan din po ng isa doon. Tsaka dito. Kasi para alam natin yun kung saan pumasok yung cement. So mas mabilis po siyang ilocate dahil patag lang siya eh. Kasi hindi ko kumbendo dito. So nandyan, yan po lalagyan. So, hindi pa rin po inabot ng agos. Kasi kung nandun po yung agos, umurong po doon, cement pa rin po yan, malawak. Yan, ito na po yun. Sigurado. Babaunan po namin to. May muhon din dito? Sige, turo nyo sa akin yan. Sumali magiging 6. So yun, thank you po.